Noong Biyernes Santo, si Jesus ay dumanas hindi lamang ng matinding physical na paghihirap, kundi pati emotional and moral na paghihirap. Iniwan siya ng kanyang pinagkakatiwalaang mga alagad. Ipinagbili siya ni Judas sa halagang 30 pilak. 3 beses siyang itinanggi ni Pedro. At ang ibang mga alagad, maliban kay Juan, ang pinakamamahal na alagad ni Jesus, ay tumakbo, umalis at nagtago nang kailanganin ni Jesus ang kanilang presensya at tulong. Binigo nila sa Jesus. Kaya naman sa kabila ng balita mula sa mga mapagkakatiwalaang mga saksi na si Jesus ay bumangon mula sa kanyang libingan at muling nabuhay, ayaw maniwala ang mga alagad. Tumanggi silang maniwala na siya ay totoong buhay. Ang isa sa mga dahilan ay dahil sa takot. Natakot ang mga alagad na humarap kay Jesus dahil sa ginawa nila sa Kanya. Akala nila na hahatulan sila ni Jesus sa kanilang pagtataksil. Ngayon, ayon sa mabuting balita, nagpakita si Jesus sa kanila sa unang pagkakataon. Tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila. Ngunit, salungat sa kanilang inaasahan, ang unang mga salitang binigkas ng Panginoon ay sumainyo ang kapayapaan. Na parang sinasabi ng Panginoon sa kanila, na nararamdaman ko, alam ko ang inyong nararamdaman. Naiintindihan ko ang inyong kalagayan. Kaya huwag kayong matakot. Pinatawad ko kayo at ang lahat ay maayos. Iyan ay tulad ng mga salita ng isang ina na magiliw na umaaliw sa kanyang umiiyak at natatakot na anak. Walang bahid, pait, galit at hinanakit sa kanyang mga di tapat na mga alagad, kundi init ng pagmamahal at pagpapatawad. At ito ang ibig sabihin ng awa. Ito ang mukha ng banal na awa ng Diyos, na si Kristo ang nagkatawang taong awa ng Diyos. Ngayong linggo, ng ikalawang linggo ng muling pagkabuhay, ay ang pagdiriwang ng piyesta ng Divine Mercy o Linggo ng Banal na Awa. Ito ay ang patuloy na pag-aanyaya sa ating lahat na harapin ng may pagtitiwala sa banal na habag ang mga paghihirap at pagsubok na mararanasan natin sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kung gayon, ipinagdiriwang din natin ang awa ng Diyos para sa atin. Dahil tulad ng mga disipulo ni Jesus, tayo rin ay naging hindi tapat sa ating Panginoon. Tinalikuran din natin si Jesus, siya ay nabigo din sa atin ng maraming beses. Ngunit hindi din tayo hinatulan ni Jesus at hindi rin siya nagalit sa atin. Ito ay dahil siya ang Diyos ng awa. Ang awa ay ang mapagbigay at walang pasubaling pagmamahal sa mga makasalanan. Sinabi ni Santo Tomas de Aquino na ang awa ay binubuo ng paglabas ng isang bagay mula sa wala to bring a thing out of non-being into being. Pag tayo po ay nagkasala, pag tayo po ay namuhay sa kasalanan, nawawala ang ating friendship sa Diyos at ang buhay ng grasya na Kanyang kaloob sa atin. At minsang sinabi ng ating Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. At hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Halos tayo ay nagiging wala. Tayo ay, when we are in sin, we have become nothing. We are practically spiritually dead. Ngunit, sa awa ng Diyos, He brings us back
into being, and He restores us to new life with Him. Sa awa ng Panginoon, ibinalik niya tayo sa pagiging tunay at ng bagong buhay kasama niya. Ngunit, paano ito ginawa ng Diyos? How did God restore us to new life with Him? How did God bring us back into being? Ayon po sa mabuting balita, ayon sa Ebanghelyo, hiningahan ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kaninong kasalanan ang inyong patawarin ay pinatawad na nga. Ang kaninong kasalanan at hindi ninyo pinatawad ay hindi nga patawarin. At ito po ang sakramento ng reconciliation, ang sakramento ng kumpisal, the great fountain of God's mercy within the church, na ang awa at pagpapatawad ng Diyos ay patuloy na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nakakalungkot lamang na marami sa ating mga Katoliko na hindi na natin nakikita ang halaga ng kumpisal. Na minsan tayo nakapagkumpisal noong ating unang komunyon, pangalawang kumpisal nung ikinasal, dahil hindi pwedeng kasalin na hindi nangungumpisal. 2 beses lamang sa buong buhay. Ano? Minsan, dekada na ang nakalipas. Hindi po ito tama. Kailangan po natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng oras, sa bawat sandali ng ating buhay. Ito ang mensahe na kailangang ipahayag ng may malinaw na pananalig at pagkaapurahan. This is the message that must be proclaimed with clear conviction and urgency. Sa isang mundo kung saan ang mga tao ay nawalan ng pakiramdam ng kasalanan, losing a sense of sin, kung saan ang halaga at kasagraduhan ng buhay ng tao ay hindi na kinikilala, kung saan ang pagkakaroon ng mas maraming material na bagay ang nagiging benchmark o sukatan ng tagumpay, kapag ang mga tao ay maging makasarili at mapagmataas, ang mensahe ay dapat maging malakas at malinaw. Kailangan natin ang awa ng Diyos. Kailangan natin ang grasya ng Diyos upang baguhin ang ating buhay at lumakad sa daan ng pagbabagong loob at kaligtasan. At napakasayang malaman na ang Diyos ay tumitingin sa atin ng may awa at habag. Minsan ay nakaharap ni Padre Pio ang isang taong nagsasabing, hindi ako naniniwala sa Diyos. Nginitian siya ni Padre Pio at ang sabi sa kanya, ngunit ang Diyos ay naniniwala sa iyo. Na mga kapatid, huwag din tayong mag-alala na hindi natin mahanap ang Diyos dahil matagal na tayong nahanap ng Diyos. Huwag tayong matakot na hindi natin nakikita ang Diyos dahil nakikita tayo ng Diyos sa lahat ng oras. Huwag tayong malungkot na hindi natin kayang mahalin ng sapat ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos nang walang pasubali na may pusong puno ng awa at lambing. At kung tayo ay minamahal ng Diyos, at kung ang Diyos ay maawain sa atin, dapat din tayong maging maawain sa isa't isa. Sa ating panalangin sa Lord's Prayer, hinihiling natin, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kaya isipin natin ang mundo kung saan ang mga tao ay tinatrato ang bawat isa tulad ng pagtrato ng Diyos sa atin. Ito po, ganyan po ang dapat. Yan ang paraan ng pagsisimula ng langit dito sa lupa.